Yun, mga kababayan, no? Patungkol po dito mga kababayan, no, kay Sara Duterte na kung saan ay natataranta na po sila, mga kababayan, natataranta. At dumulog na mga kababayan sa Supreme Court. Nako, para ipahinto itong impeachment. Nako po mga kababayan, ala, patay ka din ha. Mga kababayan, hindi na makatulog ngayon. Ma'am Andrina Malok, hello po. And kay Ma'am Elina Dongka, hello po. And kay Mikolski TV, and kay Venus Pacol, may galab shoutout po. So ito po mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo yung naturang reaksyones, no? Dito sa, unahin po natin mga kababayan, no? I-explain po ng Bilyonaryo News Channel kung bakit dumulog ang kampo ni Sara Duterte, mga kababayan, sa Supreme Court para ipatigil, no? Kasi ito po mga kababayan, bago ko po i-play itong Bilyonaryo News Channel news, ay nung una po, kung naalala ninyo mga kababayan, no? Nung una, si Sara Duterte po ay dumulog sila sa Supreme Court dahil wala daw due process yung unang impeachment. Kung naalala ninyo mga kababayan, noong 2025. Inimpeach po kasi mga kababayan ng Kongreso si Sara na umabot po ng 200 plus votes. No, 250 plus ba yun? 260 na bumutong kongresista na na-impeach si Sara. So ngayon po mga kababayan, dumulog sila sa Supreme Court or sa Korte Suprema para sabihin na unconstitutional daw yung ginagawa. Kumbaga, ginahasa ka na, sinaktan ka pa. Parang ganun mga kababayan. So, kung gahasain, dahan-dahan lang kasi pag nasubrahan, dumudugo. 'Di ba? Mga kababayan. So, ganun po. Mga kababayan, yung reklamo nila noon sa Supreme Court na ginahasa ka na, sinaktan ka pa. Ginahasa ka, hindi lang isa kundi 5. So kaya po mga kababayan, diniklara po ng Supreme Court ito ng unconstitutional. Kasi bakit daw walang due process? So ngayon mga kababayan, na ginawa na lahat ng Korte Suprema ang due process. Alam niyo man po ibig sabihin ng due process mga kababayan. Ang ibig sabihin ng due process, si Sara pinagbigyan ng pagkakataon na sumagot. Si Sara pinagbigyan ng pagkakataon na magrepresenta ng kaniyang sagot laban sa mga bintang sa kanya dito sa impeachment. Ayun, Ma'am Giyak, maraming salamat po sa iyong super chat. Sir Kent, akala ko sabi niya bloodbath. Yan nga, isa nga sa sagot, Ma'am Giyak. Nga, ang sabi niya noon, I want bloodbath. No, gusto niya sa bloodbath niya sa impeachment niya. Tapos ngayon mga kababayan, no, na pinaprocess na, 'di ba? Oo, na tinatalakay na, inuungkat na isa-isa. Noong unang impeachment, ang reklamo nila sa Supreme Court, wala daw due process. Hindi daw tinalakay, hindi daw kinalkal, hindi daw iniimbestigahan, diretso na lang daw pirmahan. Diretso na lang daw pirmahan at na-impeach na siya. Kaya ito'y dinulog nila sa Supreme Court. So ngayon naman mga kababayan, naguguluhan po, no, itong committee ng Kamara na nagbigay na silang sobra-sobrang due process, dumulog pa rin sila sa Supreme Court kasi daw mali daw ang ginawa. Ano ba talaga, Sara? Hindi, actually mga kababayan, hindi na po maintindihan, no? Gimo, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much. Ito, pakinggan nyo po mga kababayan na. Pakinggan nyo po itong GMA News po muna to. Bago po yung mga kababayan. Ayan, ito po. Pinweltahan ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatawag sa kanya ng House Justice Committee. Punto nila, mismong defense team ng vice ang humiling sa Korte Suprema na mabigyan siya ng due process. Nakatutok si Tina Panganiban. Pakinggan nyo mga kababayan na. Nang inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, diretso sa Senado ang Articles of Impeachment matapos pirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng kongresista ang verified complaint. Kinwestiyon ito noon ni Duterte sa Korte Suprema dahil hindi raw siya binigyan ng due process. Dahil dyan mga kababayan, no? Kasi kung matanong po, mga kababayan, nakakapagtaka din po kasi alam nyo kung bakit.
Biruin mo ba naman, walang hearing na nangyari, walang investigasyon na nangyari at hindi man lang kinalkal kung sino yung witness, totoo ba itong mga bank account na to, totoo ba yung aligasyon sa kanya, diretso na lang silang nagbutuhan, no? Nagpirmahan, impeach na si Sara. So ang nirason ni Sara niyan noon ay walang due process. Kaya pinunta nila ito sa Supreme Court at ang sabi ng Supreme Court, unconstitutional. Kasi mahuhulog doon na ni-rape ka na nga, hindi lang isa ang nang-rape sa'yo, kundi 10, tapos sinaktan ka pa. Binayo ka na nga, pinadugo pa. Ganun daw, kawawa daw, mga kababayan. Kawawa daw ang nangyari kay Sara. So continue. O pinasagot ng Kamara sa mga alegasyon na sinang-ayunan ng Korte Suprema. Kaya nagtataka ngayon ang ilang taga-House Committee on Justice kung bakit sinasabi ng mga abogado ng bise na unconstitutional ang ginagawa ng komite. Nung sinabi po ng Korte Suprema na dumaan sa Committee on Justice, na ibigay ang due process requirements sa respondent, which we are doing right now dahil yun po ang ilatag ng Korte Suprema, well, ngayon, nakapagtaka na kine-question din nila yun. So, in fact, sila po ang humiling na ganitong proseso ang Kasi yung una kasi mga kababayan na impeachment, kung naalala ninyo, di ba walang mga witness pinatawag, walang investigasyon, walang salin sa ombudsman, walang pinatawag na Madriaga, walang pinatawag na Trillanes, walang mga binalandra laban kay Sara. Diretso lang pirmahan ang mga kongresista at impeach na siya. So, yun ang nirason ng kampo ni Sara, wala daw due process yun. Hindi man lang daw binigyan ng pagkakataong sumagot si Sara, di ba? Hindi man lang daw binigyan ng pagkakataon na ilahad ni Sara ang kanyang mga sagot. Kung naalala niyo mga kababayan, di ba ipinatawag pa nga si Sara sa Quadcom, ang nangyari, hindi naman siya nag-take oath at sabi pa nga niya, she may not like my answer, she may not like me, she may not like camera, nakita kita. Sagot, camera, di ba? Gumaganong-ganon siya, pero hindi siya nag-take oath. So, kaya hindi siya nag-take oath, baka pag nagkamali siya ng sabi, walang hahabulin kasi hindi naman siya nanumpa. Ngayon mga kababayan, noong na-impeach na siya dito sa mga kongresista, sa pirma, tsaka sila dumulog sa Supreme Court, kaya naging unconstitutional. So ngayon mga kababayan, ang ginawa ng Supreme Court, sige, gusto mo palang isa-isahin. Yeah? Gusto mo palang kalkalin natin isa-isa. So, tinupad ng mga kongresista ang hiling nila sa Supreme Court na bigyan ng pagkakataong sumagot si Sara, bigyan ng pagkakataon na maglahad din si Sara sa side niya. Mga kababayan, kung naalala ninyo, 10 araw po ang palugit kay Sara mga kababayan para sagutin niya. Hindi po siya sumipot. Bukod sa hindi siya sumipot, nagpadala ng sangkaterbat, sangkatutak na abogado, hindi naman sumagot. Kaya ngayon mga kababayan, ang Congress, nagtataka sila, sabi nila, ano to? Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? Bakit iba na naman ang reklamo? Nasubrahan na naman daw sa due process. Ano to? Partikular na binabatikos ng bise at kanyang mga abogado ang paggamit ng katagang mini-trial sa hearing ng House Committee on Justice. Di ba yan ang gusto ni Sara noong unang impeachment niya? Kung bakit walang trial, bakit walang investigasyon, walang pagkakataong makasagot siya. Tapos ngayon, nung ginawa na ng Congress na magkaroon ng trial, magkaroon ng hearing, at ipatawag si Sara, sagutin niya, ipatawag yung witness, laban sa kanya, pinapatigil nila kasi daw nasubrahan. Ano ba talaga? Alam niyo, sa madaling salita, hindi na po ako nagtaka kasi mga DDS nga naman. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kapag DDS nga naman, bobo nga naman, 'di ba? Hindi naman natin makaligtaan na kapag bobo ka, DDS ka. 'Di ba, biruin mo 'yan, pinabili ka ng asin. Ang gusto ng nanay mo, ang klase ng asin iodized salt. Pero ang binili mo, yung malalaking butil ng asin. So ngayon, ang mga malalaking butil na asin, mas maalat yun. Pero ipinagpilitan mo na asin pa rin yun, di ba? So, sino ang dapat masunod? Yung nanay mo o ikaw? Di ba? Inutusan ka ng nanay mo pabili ng asin, iodized salt, yung pino.
Pero ang binili ni Sarah, yung buo-buo. Ngayon, ang rason niya, ayaw ko nang bumalik para palitan yan. Ayaw ko nang pumalik dun kasi mainit. Asin pa din naman yan eh. Diba? Sino ba ang dapat masunod? Yung nanay niya o siya? 'Di ba? Ganyan po ang nangyari ngayon mga kababayan. Ang dami niyang rason, ang dami niyang alibay. Kung anis-anis, bakit? Natataranta na kasi, mga kababayan. Natakot na kasi. Bakit kailangan pa natin ng asin kung may patis naman? Diba? Bakit kailangan pa natin asin kung meron namang magic sarap? Diba? Mga ganyan ang mga alibay ni Sarah, mga kababayan. Bakit ko kailangan sumagot? Itapos na yan noon. Diba? O kung ako niyan, i-direct contempt ko yan. Kulong agad. Dahil ang Senate Impeachment Court lang daw ang pwedeng magsagawa ng trial. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, lahat nitong mga DDS, kukuhaan nila tayo ng utak. Ang akala nila mga kababayan, sila lang ang may utak. Ang ginawa nila, yung utak natin ay ina-underestimate nila na maliit, mababang uri tayo at sila yung mga high-valued brains. Diba? Yun ang gusto nilang iparating. Hindi nila alam na si Dilima nandoon, trial lawyer yan. Nandyan si Jinky Luistro, nandyan si Chua, nandyan si Tinio, nandyan si Jokno. Mga abogado, alam nilang ginagawa nila. Diba? Tapos kukuhaan ng utak. Kasi sila ang nasusunod, sila ang may alam. Putragis na yan. Ang pananaw din natin, pagdating sa Committee on Justice po, no, tinitingnan lang dyan kung meron ngang probable cause para ito ay pagbotohan sa plenaryo at iangat sa Senado bilang articles of impeachment. Pagdating po sa trial, yun po ay dapat nandun na sa Senado. Diba? Tignan nyo mga kababayan. Kaya nga ayaw ko maging abogado eh. Diba? Bakit? Kasi kung mag-abogado ako, tapos ending ipagtanggol ko yung mali, walang saysay yung pag-aaral ko ng 10 taon. Biruin mo, alam mo ng mali, pagpilitan mong tama. Kaya nga mahirap din maging abogado eh, mga kababayan. Mahirap maging abogado. Kaya sabi ko nga, kaya, born to be a lawyer and forced to be a savage vlogger. Much better na piliin ko maging vlogger na lang kaysa sa maging abogado ako. Alam ko nang mali eh. Siyempre, kliyente ko yan. Gawin kong tama, di ba? The term mini trial was, as I explained before, was only used to explain kung ano yung process that's going on now. This is not a trial that we will determine the guilt or innocence of the vice president or the person impeached. It's just really to clarify certain matters. Tinawag din ng bise na fishing expedition ang pagpapasabina ng House Committee on Justice ng ilang dokumento at testigo. Sabi ng mga abogado ng bise, dapat kung ano lang ang hawak na ebidensya ng mga complainant, yun lang ang tatalakayin ng komite. Yun naman, bakit? Meron bang tinatalakay ang Kongreso doon na wala? Katulad niyan, anong hawak nilang ebidensya? Si Ramil Madriaga, bakit nila ginawa si Ramil ngayon? Parang ayaw ata nilang lumusot si Ramil. 'Di ba? Bukod doon kay Ramil, si Trillanes, bakit ayaw nilang ipatuloy yan? Kasi natatakot silang makalkal. 'Di ba? Ma'am Fee Dagsa, may galab shout out po. 'Di ba? Kaya ayaw nila, mga kababayan, kaya ayaw nila na tawag dito, ipagpatuloy itong impeachment, mga kababayan, kasi nga, natatakot silang malaman. Kasi nga, yung ebidensya, mga kababayan, solid pa sa bato. Diba? Solid pa sa bato. Dito pa nga lang sa napakadami mong lawyer, ibig sabihin, guilty ka na eh. Bakit ka maglagay dyan ng sangkatirbang lawyer? 'Di ba? Kung alam mo dito simple lang, Vice President Sara, kung nanood ka man sa akin ngayon or yung mga DDS na supporter mong bobo, alam mo sa totoo lang, isa lang ang ma-advise ko eh. Kung talagang wala kang kasalanan, hayaan mong kalkalin. 'Di ba? Kung wala kang kasalanan, hayaan mong kalkalin. Kasi kung in the end of the day, no, pag yung mga kumalkal niyan, wala silang makuha, wala silang makita na buta sa'yo, ikaw yung mabango sa tao. Alam mo ba, malaking tsansa mo yan.
Malaking tsansa mo yan na kapag hinayaan mong kalkalin, kung wala kang tinatago, buksan mo, papasukin ako. Hawak mo ang brief, di ba? Buksan mo, hayaan mo silang buksan, hayaan mo silang talakayin, kasi kapag binuksan nila yan at mali ang hinala nila sa iyo o bintang nila sa iyo, mabango ka sa tao. Ngayon, pagka nakita ng taong bayan na hindi pala totoo ang bintang nila sa iyo, automatic ngayon pa lang kung mag-eleksyon, mananalo ka presidente. Diba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Paki-like po, no? Paki-bayo po ng like natin. Oo. Totoo naman, di ba, mga kababayan? Kung wala kang tinatago, hayaan mong buksan. Kasi pagka in the end of the day dyan, yung mga nag-aakusa sa'yo, yung mga nagbibintang sa'yo, pag yan pumalpak, never nang pagkatiwalaan ng kasi ang tiwala kasi, mga kababayan, hindi nabibili. Ang tiwala po iniingatan kasi walang tiwalang nabibili. 'Di ba? Kasi kung wala kang tinatago, buksan mo, papasukin mo sila. Kung ano ang resulta, pag bandang huli, balikan mo sila. Bakit ka natatakot at maghanda ka ng sangkaterbang abogado? 'Di ba? Ganun lang kasimple, mga kababayan. Mahirap mangintindihin 'yan. Kung wala kang ninakaw, buksan mo ang bank account mo. Pagka binuksan mo 'yan at naalaman nila ng mga kongresistang nag-akusa sa iyo at wala silang napala, ngayon pagkasuhan mo isa-isa, pagbabalikan mo. Kasi sa totoo lang, pag nakita nila na, wala naman akong ninakaw, wala naman akong tinago, so ngayon, absuelto ka sa tao, mananalo ka, ura-urada. Diyos ko, Sara, alam mo kung mapatunayan mo na kung wala kang tinatago dyan, mismong ako mag-apologize ako, puntahan ko yung opisina mo, ako mismo manghingi ng tawad sa'yo sa mga ginawa ko sa yung mga masasakit na salita. Diba? At ura-urada, ikampanya pa kita buong Pilipinas. Diba? At pati ako, mapapahiya ako, Diyos mo yung primar. Sa dami ko ba namang sabi sa'yo na ganito ka? Isa ako sa mag-sorry dyan. Diyos ko, kung wala kang tinatago, buksan mo, papasukin mo sila. Na may mga dalang ebidensya. Ending, kung walang mapala, walang mangyari, walang mabuta sa'yo, hala sige, pagdemanda mo isa-isa, balikan mo. Ganun lang naman yan eh. Alam mo ba malaking tsansa yan? Kasi di ba nagdeklara ka, tatakbo kang presidente sa 2028. Kapag ka napatunayan yan na ang mga akusa nila sa'yo, yung bintang nila sa'yo ay hindi pala totoo. Pag-check nila dyan, bank account mo, pag-check ay wala pang makita, walang masilip. Ibig sabihin, totoo ka, tama ka. Di ba? Ang tanong, bakit nanggigigil ka at napakadami mong abogadong hinanda? Di ba? Kahit pa anak mo tumakbo, iboboto ko pa. Kahit pa mga apo mo sa sunod na henerasyon, iboboto ko kasi nakikita kung malinis ka at wala kang tinatago. Pero sa ngayon, hindi mawala sa isipan namin na may tinatago ka. Bakit? Kasi ang dami mong alibay. Sa pananaw namin, kung tayo ay lumalabas na doon sa four corners of the complaint at kahit doon sa ebidensya, hindi na po clarificatory yan. At nagiging parang kanila Ma'am Judith, trial type, no? Mini trial, kung tawagin. Hindi naman po naghahanap ng ibang ebidensya ang Committee on Justice. Kung ano po ang nabanggit sa mga complaints which we deemed sufficient in substance. Di ba sabi nga ni Attorney Libutan, 96 pages yan. Yung 96 pages, yun ang i-present nila kay Sara. Wala man lang daw sagot. So, yun, due process na yun eh. Kasi kung hindi ka dinaan sa due process, edi sana impeach ka na ngayon, nagpirmahan na sana yan. Kaya nga kinalkal isa-isa eh. Wala namang dinagdag na dyan, paratang sa'yo. Kung ano lang naman ang nandoon sa impeachment complaint mo na 3 and 4, yun lang naman eh. Diba? Yun lang naman. Bakit? Mayroon ba kayong narinig doon bukod kay Romel Madriaga? Bukod kay Trillanes? Wala naman. Tanungin ko kayo mga kababayan sa comment section. Mayroon bang dinagdag na issue kay Sara bukod kay Romel Madriaga? Bukod kay Trillanes sa bank account?
Di ba wala? Dalawa lang naman ang pinag-usapan dyan. Ramil Madriaga, bank account, SALN, ni Boying. Wala naman ang iba eh. Oh, anong dinagdag? Kasi natatakot lang talaga sila. Yung kampo ni Sara, takot na takot. Bakit? Malalaman kasi ni... sasabihin naman na fishing expedition. Fishing expedition daw. Itong ginawang pagkalkal ng SALN, pagkalkal ng bank account, at paglabas ni Madriaga. Paano naging fishing expedition yan? Kung lahat ba naman ang nandyan, ng pruweba laban sa iyo ay magtugma, di ba? Yan, wala namang nadagdag kasi ang pagkakalam ko, si Ramil Madriaga, yung bank account mo, yung SALN mo, asan yung iba? Wala namang nadagdag. Tatlo lang yan, oh. Ramil Madriaga, bank account, at SALN. Tatlo lang. Bukod dyan, wala nang issue. Bakit takot kayo? 'Di ba? Yun lang po ang pinasabina ng komite. Yun lang naman. Isa sa mga bibigyan ng sabina ng House Committee on Justice ay ang Office of the Ombudsman para hingin ang kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ng BISE. Sabi ng Ombudsman, nakahanda na raw ang mga SALN ngayon pa lang kahit hindi pa nila natatanggap ang sabina. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Para sa GMA Integrated Teacher News, Rico, hello po. Tina Panganiban Perez, Di ba? Yun lang naman mga kababayan, yung pagbabanta niya kay PBBM, confidential fund, Ramil Madriaga, Trillanes, yan lang naman eh. May nadagdag ba? Which is yan din naman yung reklamo noon. Yung last year, ang nadagdag mula nung last year, ito lang si Ramil Madriaga ngayon 2026. Kasi nung 2025, pagbabanta, confidential fund, Trillanes, handun lahat yan eh. Nadagdagan lang kay Ramil Madriaga ngayon. And the rest, yun, bakit? Narinig nyo ba sa pinasabpina? Ano bang pinapasabpina? COA, Ombudsman, Ramil Madriaga, yun lang. Diba? About sa assassination. Yun nga yun, yung pag-ano kay PBBM, pagbanta. Wala namang iba. At saka yan, noon pa yan, yung last year pa yan. Ang sabihin talaga nila mga kababayan, takot sila. Diba? Naku, nangangatog na si Sara, mga kababayan. Hindi na makatulog. Diyos ko po. Pakinggan natin mga kababayan yung sagot ni Jinky Luistro. Ito ha mga kababayan. Pakinggan natin. 8 people are hired yung sagot ni every Jinky minute Luistro on dyan. LinkedIn. Get the app today. 이번 보고 주세요. Wait lang ha mga kababayan. 안에 다 키우신 걸 환영합니다. 이게 아까 되게 Magandang umaga po sa napakasipag na chairperson ng House Committee on Justice na si Congresswoman Jervy Luistro na ikalawang distrito ng Batangas Pakinggan natin na mga kababayan yung reaction. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Ay, naninibago naman ako. Bakit? Siguro dahil ang mahal na ng presyo ng petrolyo. Ay, oo. Kaya si Ma'am wala na sa sasakyan. Sabi kanina ni Ma'am, sa driver niya, aalis na tayo. Sabi ng driver, Ma'am, hindi na po tayo pwedeng umalis. Bakit? Wala na po tayong gasolina. Mahal na ang gas. Nasaan po kayo, Ma'am? Nasa bahay o nasa... Nasa bahay po. Akala ko nasa House of Representatives na po kayo. Ngayon, apparently... Naka-recess po tayo ngayon. Ay, di pa rin. Nag-hearing na pa kayo. recess. Kahapon may hearing kayo, di ba? Yeah, so we were there only for the hearing. Ayun. Apparently, mukhang nagamit po ang salita ninyo na mini, ano sabi niyo? Mini trial. Mini trial. Ako, ginamit ng depensa, Congressman. Ma'am Catherine, hello po. So, to explain that mini trial, no? My intention is Ma'am Libby Zamora, hello po. for the people of the Philippines to understand the distinction between Mga kababayan, pakinggan yung mabuti si Jinky Luistro. Imposibleng hindi maintindihan yan kapag nagsalita. Napakalumanay. the process before the Justice Committee and the trial that will happen in the Senate, no? But definitely, if you will judge it from the proceeding ng Justice Committee, one, the parameter is probable cause.
2, it is a clarificatory hearing. And 3, the interpellators are the members of the Justice Committee. All of this are akin to a preliminary investigation. Alam mo, pag in-explain ko to, Doris and Alvin, during interviews like this, sabay kong binabanggit yung preliminary investigation, mini trial, because of my sincere effort Yan. to make it understood by the ordinary Filipino people, no? Diba? Pero ang sabi nga, we do not judge it by the label, we do not judge it by the nomenclature, we do not judge it by the name. You judge it by the actions of the Justice Committee in this hearing proper. And this is not a trial, no? This is a clarificatory hearing. Yeah. Oh, clarificatory lang, hindi siya trial. Kasi mga kababayan, mangyayari kasi dyan sa trial, pwede mong tawaging trial, mga kababayan, kung andun si Sara, nandun si Ramil, nandun si Trillanes, lahat sila nandyan. Eh, hindi naman sila sabay-sabay kasi mga kababayan. Inuna nga si Sara, binigyan ng 10 araw, ayaw naman sumipot. Hindi naman yan trial, clarificatory lang yan, which is katulad kay Digong. Pagdating ni Digong sa dahig, di ba? Merong tinatawag na information of charges. Yun ang tawag. So, nandoon yung panauhin, nandun yung nag-akusa, nandun yung inakusahan. Hindi siya trial, hindi siya matatawag na trial. Confirmation of charges ang tawag dyan. Sa dahig. Pero dito, clarificatory. I use the term mini trial only because of my intention for the people of the Philippines to understand what will happen in the justice. Parang ang gusto kong sabihin, Alvin, kung ano po yung nakikita nyo sa TV na trial dun sa Senate, maliit lang po ito na proceeding. That's why I came up with the term mini trial. But indeed, this is not a trial. This is a... Ito kasing kampo ni Sara kasi mga kababayan, ang hilig maghanap ng palusot, ang daming alibay. 'Di ba? Kung wala kang tinatago, Sara, ilabas mo na 'yan. Diyos mio Marimar, nagpapahalata ka lang animal ka. Clarificatory hearing akin or similar to a preliminary investigation. Our Confirmation of intention is to charges. determine probable cause because that probable cause will be our justification to transmit the impeachment complaint to the plenary and then from the plenary, if approved, to the Senate. Remember, the very big distinction between the proceeding before the Justice Committee and the Senate is the parameter. Dito sa amin, probable cause lang yan. Ang purpose, mai-transmit sa Senate. Pero pagdating sa Senate, what they determine is the guilt or innocence of the impeachable official. Buti nga si Sara binigyan ng ganyan Ang tawag dyan due process. Binuklat, binuksan, inimbestigahan. Kasi ang una kasing impeachment, nagreklamo sila bakit walang ganyan. So ngayon, ginawa ng Congress may ganyan nagreklamo pa rin sila. Kaya nga, hindi mo maintindihan dito sa mga DDS, saan ba talaga lulugar? Katulad kay PBBM. Si PBBM nagkasakit na lahat-lahat, nagtrabaho pa rin. Ang sabi nila, weak leader pa rin. Si PBBM nagkaroon na ng sakit, hindi na halos nagpahinga, nagtrabaho para sa Pilipinas. Ang sabi nila, weak leader pa rin. Ngayon, naubusan tayo ng langis, may dineliver na langis, ang sabi nila, bakit yan lang? Kung noon sabi ni PBBM, gawin niyang 20 pesos ang kilo ng bigas, ang sabi nila, nasaan? Ngayon, nung ginawa ng 20 pesos per kilo ang bigas, ang sabi naman nila, bakit dyan lang? Diba? Kaya hindi mo maintindihan itong mga DDS, no? Napaka-demanding. Akala mo ang gaganda, mapapangit naman at wala namang mapera. Akala mo mga perpekto sila. Diba? Binigyan ka na ng ayuda, ang sabi, nagkagutom-gutom na kami, wala pa ring ayuda. Nung inabutan ng ayuda, ang sagot, bakit yan lang? Aba, ang kapal naman ang mukha ninyo. And they will be imposing the corresponding penalty. So there's really a very big difference. Di ba, Okay, doon sa clarificatory hearing, talaga naman po bang Congresswoman ito ay bahagi ng proseso
Or ito, pwede, you can actually do away with Do that away with it, oo. and forward kung ano man yung decision, i-forward nyo sa Senado. Di ba? Oo, Sir Celso Pineda. Noong dati, ayaw pumayag ni Sara kasi hindi daw siya pinatawag, hindi daw siya pinapasagot, at hindi daw siya binigyan ng pagkakataon. Tapos ngayon, sobra-sobra na yung due process, binigyan siya 10 days. Binigyan pa siya ng upuan doon. Binigyan pa siyang pangalan. Tapos ay magreklamo kung bakit may ganyan. Putang ina mo, huwag ka lumapit sa akin, Sara. Kurutin ko yung poke mo. Di ba? Nung una, hindi dinaan sa ganyan. Nagreklamo kayo kaya walang due process. Ngayon na binigyan ka na ng upuan, binigyan ka na ng lamesa, binigyan ka pa ng pangalan doon kahit ang pangit pakinggan, nangdidiri na nga si Dilima, nanggigigil na nga, ang sarap na nga punitin ni Dilima yung karton doon nakasulat yung pangalan mo. Sasabihin mo bakit may ganyan-ganyan. Putang ina. Kung may boto. I-forthwith na. Hindi, kung may boto. Alam nyo, admittedly, with what happened to the first impeachment complaint, we have all the reasons to be very, very cautious and strict in our compliance with the rules, no? Nakita natin yung pangyayari doon sa first impeachment complaint. May decision ang Supreme Court, may resolution ang Supreme Court. So indeed, Alvin and Doris, this time, we are making all the possible measures to follow each and every requirement of the law. Be it the rules of impeachment of the House, be it the Constitution, be it the decision of July 2025 and the resolution of January 2026. Lahat inaaral namin yan to make sure that we do not deviate and there will be no opportunity, hopefully, for them to go to the Supreme Court. Nababastos po ba ang komite sa patuloy na pag-refuse ng Vice President to appear? Hindi na naman umapera, no? Well, Diba? Sabi ni Doris Bigornia, hindi na naman daw sumipot, hindi naman daw nagpakita. Sabi na nga mismo ni Luistro, pinag-aralan namin yan. Ginawa na namin lahat, no? Pinag-isipan na namin, sinunod na namin ang utos ng Supreme Court kasi ang sabi nila nung una, hindi daw dinaan sa due process. Tapos ngayon mali na naman, Ma'am Beverly Paruhinog. Mali na naman, Ma'am Mulait. Kaya nga ang masasabi ko talaga kay Sara, wala na, natataranta na. 'Di ba? Wala na, natakot na si Sara. Hindi na makatulog, nagtatantrum na. Sabi ko nga sa inyo, ang tanging makapagpatulog kay Sara, alak or tuba na lang eh. Kailangan ni Sara uminom muna ng isang case na Red Horse bago makatulog kasi kung hindi siya iinom, bagong ngutin yan. Baka nga magmumura-mura yan kahit nakapikit. Putang ina mo, Jinky Luistro, gagano na yan. Sa sobrang higil. Ay, Diyos mio, Marimar. Guilty kasi, sa madaling salita. Diba? Tapos na tayo dyan, mga kababayan. Dito tayo sunod.